Sabi dito ni kapatid na Mama Ningning, tanong ko lang kung di ba tayo makukontaminate kung pupunta sa may parte pero ang bahay na nakatira ay albularyo. Pangalawa, di maiiwasan dahil kapatid siya ng asawa ko, sabi niya. So, hindi ba tayo makukontaminate? Excuse. Kapag pupunta tayo doon sa albularyo. So, isa po yung contamination din. Kasi meron Pero tayong parang category. atin lang sila ng parte pero yung may-ari ng bahay albularyo. So, albularyo. So, ganito po, pwede naman tanggihan natin. Kapag hindi tayo sure, meron tayong pag-aalanganin. Bakit? Automatic kasi, para bang kapag meron kang fear, meron kang takot sa sarili mo, na nag-aalanganin ka na pumunta doon, huwag mo nang subukan. Kasi ang perimeter kasi ng mga albularyo, grabe yung demonyo dyan. Tapos, hindi natin alam sa sarili natin kung nasa grasya ba tayo. Tapos yung kinakain natin, kailangan po natin i-break. Tapos hindi mo na-break, sigurado talaga merong contamination. Kasi hindi mo na-break eh. Pero kung nasa grasya ka, kapag pumunta ka ng mga infested na lugar, meron talaga kahit na konti lang attachment. Kasi meron talagang ang Panginoon na yung protection. Meron talagang protection kasi pagka inalaw pa ng Diyos na i-retaliate tayo lahat, hindi ba niya pinigilan? Ubos tayong lahat talaga. Sa totoo lang, simulat sa pool pa lang, walang matitira. Kaya nga, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hanggang ngayon buhay pa tayo eh. Kahit na may retaliation, kapag meron tayong retaliation, kahit na pakonti-konti lang, ibig sabihin niyan, effective yung prayers natin. Kasi inaano din yan ng Diyos, inaalaw ng Diyos ang retaliation para mag-grow din tayo sa virtues. Yun ang pinakatandaan po natin. Bakit ayaw natin ng retaliation? Eh, kung wala kang retaliation, magtaka ka na, baka kasama ka na ng demonyo, bakit hindi ka nire-retaliate? So yun ang tandaan natin na once na nasa grasya ka, na-practice ka ng cares, tapos isa ang pinaka-technique namin ngayon dito na kapag kayong isang pasyente na gusto nang magbago, unang gawin niya is i-process niya muna yung sarili niya sa pamagitan ng yung sa emotional traumas niya, so negative emotions niya kasi doon grounded yung mga demonyo sa natin sa emotions natin yung sa feelings natin yung sa sentiments natin. Kaya nga napakaganda na matutunan natin yung mortification. Kasi ang dami ng gumaling ngayon dahil po sa mortification, pagpipigil sa sarili. Ang dami po talaga kahit nasa yung sa mga negative thoughts natin. Kapag grounded tayo doon, na-purify natin yung sarili natin, kahit yung memory natin. Kasi yung demonyo pala, magiging playground, yung memory mo, yung sarili mo, playground ng demonyo, basta kapag hindi mo na control yung sa memory mo. Kasi yun ang pamamaraan ng demonyo para ma-recall mo lahat ng mga past sins mo. Kaya nga pala magtataka tayo sa mga tao na bakit grabe yung hatred nila, hindi nila makalimutan kung ano ang ginawa ng kasamaan doon sa kanila. Bakit doon pala nananahan ang demonyo doon sa memory kapag hindi mo yan nalinis. Kaya nga sabi ni Saint John of the Cross, kailangan talagang i-deny. Hindi yung i-control, i-deny yung sa memory mo, dapat talaga malinis yun. Bakit? Ginagamit yan ng demonyo as a battleground. Kaya nga pala, doon nagsisimula ang atake ng demonyo sa iyo. Kapag meron ka ng negative sa palagi sa isip mo. Kaya nga po, hindi lang pala yung sa prayers. Kasi magiging useless yung prayers natin
magiging useless yung mga ginagawa pagsisimba natin, magiging useless yung rosary natin once na hindi mo na-process yung mind mo, yung memory mo, yung sarili mo. Kaya nga tandaan natin, walang healing kapag hindi mo na-process yon. Huwag lang mag-ano sa prayer. Kasi maraming nagpe-prayer pero hindi naman nabago yung sarili. Kaya nga kapag ganoon na pamamaraan, once na na-control mo yung sarili mo, meron kang peace sa mind mo, sa heart mo, wala ka talaga mga negative sa buhay mo na kung meron man, binabalik mo sa demonyo, ikinakast out mo in the name of Jesus, I ask Jesus. So, inano mo talaga yung ano yan, negative thoughts na yan kasi battleground, ano yan ng demonyo, yung playground yan ng demonyo. Hindi ka talaga matatamaan ng contamination. Merong contamination konti-konti, pero mawawala lang yan kaagad. So yon sa lahat ng mga nanonood, no, sana na yung memory natin, yung isipan natin, i-purify po natin. Pati yung ugali natin, yung kahit na yung mga negative emotions natin, yung mga feelings natin, yung mga anxiety natin, doon talaga yan nagsisimula sa memory. Kaya nga kailangan po natin yan na i-process. So, wag na lang kapag hindi ka prepare sa sarili mo, wala ka sa grasya, tanggihan mo para hindi ka talaga mahirapan, no, kapag uwi mo sa bahay, baka meron yang merong something reaction na nasa iyo, delikado, o baka hindi mo alam kung anong gagawin mo. So mag-ingat na lang po tayo sa mga ganoon na invitation. So yun lang sagot natin, bro John Ray. From It's Me Davey, pwede po ba Brother John Ray mag-wear ng veil ang 7 years old pag nakapag first communion po, Bro Angel? Okay, sa turo po ng simbahan wala pong age limit 'yan, no. Yung pag-wear ng veil. Ngayon magtataka tayo bakit halos lahat ng simbahan ngayon is hindi naman nagwe-wear ng veil o velo. Okay, in 1970s and 1983 Code of Canon Law natin, hindi inabolish na po 'yan na mandatory. So now, kung gusto natin mag-veil, it's up to us na lang po. Isa devotion ngayon 'yan, yung pag-veil, no? Baka magtaka yung iba, bakit sa mga ano natin simbahan kahit saan hindi na nagve-veil. Pero dito sa Japan, sabi ng simbahan natin 'yan, may mga bansa talaga na ini-impose 'yan. Pwede rin po 'yon. But Code of Canon Law 1983, since 1970, hindi na inano na mandatory yan. So sa age limit po, wala pong age limit yan. Kahit sino, kahit anong edad yung bata, pwede nyo pong ipagsuotin ng veil. Yun po yung turo ng simbahan, kapatid.